Hello mga igsoon, mga kapatid, kay Lord Jesus Christ, Holy Almighty Living God. Sa umagang ito po, pumasok po ang tinatawag na New Year. Isang bagong taon na naman po ang binigay na lumipas para sa atin. Lumipas na ang 2024. Salamat sa Panginoong Jesucristo, no? Dahil nakaabot po tayo ng 25. Ngayon po mga kapatid, nais ko po na mag-share sa inyo. Ito po ay napakarami ng taon na lumipas. Simula sa mga Israelita hanggang nakaabot dito sa atin ngayon sa pamamagitan sa unang panahon mga propeta at hanggang sa panahon ng mga apostol. Ngunit kahit wala na po sila ay nananatili po, no, ang pag-ibig ng Diyos. Yung mga kapatid, no, isang napakaganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay magustuhan ninyo. Sa mga nakakakilala na po at nakakaalam na po ng pag-ibig ng Diyos, kaya nais ko pong ibahagi o i-share sa inyo ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. So tingnan po natin kung talaga nga ba nga ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Totoo po yan. Patutunayan po natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia. No? Ang ating tema po or teksto, tema po or topic or title, The Love of God is Everlasting. Ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, walang katapusan. So, matutunayan po natin kung totoo nga ba ang pag-ibig ng Diyos na wala nga talagang katapusan. No? Sa mga Kristiyano na dyan, sa mga Christian dyan, ito po ay isang napakatagal ng message, no? Sabihin ng iba, matagal na yan. Ako, luma na yan. Luma nga. Ang tanong, nagawa mo na ba ito? Diba? Kahit sabihin natin luma na ang pag-ibig, pero kailangan natin yan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hanggang ngayon buhay tayo. So tingnan natin ang Biblia. Nung nakaraan po ang naibahagi ko, ang na-share ko po, ang Biblia, the Bible, no? Nalaman po natin doon na ang Biblia pala, ang laman ng Biblia ay salita ng Diyos. Kaya nananatili ito hanggang ngayon. Hanggang ngayon sa panahon na ito, high-tech na, may mga cellphone na. So darako po tayo sa sinasabi ko kanina, kung totoo nga ba ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang Biblia po ang ating salitain ngayon at magiging kasangkapan tayo upang basahin ang salita ng Diyos. Makikita po natin dito sa Jeremiah o Jeremias 31 verse 3. Ang sabi po ng Diyos sa mga tao sa panahon nila ni Jeremias,
kahit sa panahon sa pinagmumulan nating lahat na tao, unang tao si Adan at si Eva, no? Makikita po natin doon kahit nagkasala sila, no? Pero hindi pa rin nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila doon, no? Kaya lang pinalaya sila sa tanaman ng Eden, sa hardin, no? Para hindi sila mabuhay na walang hanggan, sapagkat andun ang puno na nagbibigay ng buhay, no? Pinalaya sila doon. Pero hindi nagtapos ang pag-ibig ng Diyos doon. Gumawa pa rin ang Diyos ng kaparaanan upang ang tao ay kanyang maligtas, no? Doon nagsimula na dumami, nag ano na ang mga tao, no? Kailangan nilang bumungkal ng lupa upang mabuhay. So darako na po tayo sa ating teksto, Jeremiah 31 verse 3. Sabi diyan, ang Diyos kanhi pa pagpakita kanako, niingon si Jeremias, nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. So yung pala, no, ang binasa natin Bisaya, pero Tagalogin natin sapagkat Tagalog po ang ating ano, no. Ang Diyos noon nagpakita sa akin na nagsabi, oo, gimahal ko ikaw sa isang pag-ibig na walang hanggan o katapusan. Kaya kasama sa pagmamahal sa katotohanan, na totoo, inanyayahan ko ikaw, no? Yan po ay inano lang po natin, isinalin po natin sa ating pagkaalam sa salita ng Diyos. Yun nga po, no, gaya ng sinabi ko sa iyo sa kanina, mismo ang Biblia nagsabi kay Jeremias, walang hanggan ang pag-ibig niya, no? Totoo talaga yan, mga kapatid, no? Hindi natapos ang pag-ibig ng Diyos nung ang tao ay nagkasala, no? Nung nilabag ng tao ang utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. So mababasahin natin doon sa Henesis, mababasa po natin doon. Kung uumpisan po natin, napakahaba na po. Kaya gagawin po natin shortcut po tayo, no? Nung nakakain si Eva, nung tinukso si Eva ng isang ahas, nakainin ang bunga ng punong kahoy. Tingnan po natin kung ano nga ba ang merong kaalaman. Ahas lang yan, pero meron siyang kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi niya, tinanong niya si Eva, ano ba nga ba ang sinabi ng Diyos sa iyo? Tapos sabi ni Eva, magawa namin kainin ang lahat dito sa tanaman ng Eden, maliban lamang sa punong kahoy na nagbibigay
ng kaalaman ng mabuti at ng masama. Dahil kapag kakainin namin ito o makanin namin ito, kami ay mamamatay. So sabi po ng ahas, represent of Satan, hindi totoo yan. Ang totoo niyan, pag kumain ka niyan, hindi kayo mamatay, kundi magkaroon kayo ng kaalaman ng mabuti at ng masama at magiging katulad kayo ng Diyos. Yun, tingnan mo. Doon na pumasok, no? Nung nakain na, hindi pa pala no mga kapatid, nung nakita ni Eva, wala namang pangalan doon na mansanas eh. Bunga ng kahoy lang, no? Bunga ng punong kahoy. Wala pong sinabing masanas doon. Pero ano natin na halimbawa natin mansanas. Siguro sa tingin ng Eva, napakaganda, napakapula. At siguro na pumasok sa isip nyo, masarap siguro kainin ito. At maliban din sa sinabi ng ahas na hindi sila mamatay kundi kundi magiging tulad sila sa Diyos na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Yan po, no? So, kumuha si Eva, bumitas, kinain. Nung kinain ni Eva, hindi pa nabuksan ang isip niya na siya ay hubad. Hindi pa. Bakit na hindi pa? Sapagkat hindi siya ang inutusan ng Diyos. Kumuha siya ng isa, dinalan niya ang kanyang asawa, mister niya, na si Adan. Sa pagkakita ni Adan sa kanyang asawa, natuwa siya, dinalan siya ng pagkain at ibinigay sa kanya. At nung kinain na ni Adan, doon pa nabuksan ang pag-iisip nila na sila pala ay hubad. Diba mga kapatid? Mababasa po natin yan sa Genesis. Nung dapit hapon, pagkadating ng dapit hapon, dumating ang Diyos. Maswerte po sila mga kapatid sapagkat directly speaking, spoken ang tao at ang Diyos. No? Mabasa natin dyan sa Genesis pa rin. Pagdating ng dapit hapon, hinahanap ng Diyos ang lalaki. Diba? Nung hinahanap ng Diyos ang tao, nasaan ka? Sabi ni Adan, andito po kami, nagtago sa ilalim ng kagubatan, kalahiban, sabihin natin ng ganyan, no? Bakit kayo nagtago? Sabi ng Diyos, kasi po kami ay hubad. Hubad daw sila. So sabi ng Diyos sa kanila, sinong may sabi sa inyo na kayo hubad? Nung pagkasabi ng Diyos ng ganon, doon na nangyari na naman ang isang pangyayari na hindi dapat na magawa ng isang tao. Nagtutulakan sila ngayon, nagsisisihan sila. Kasi itong babae na binigay mo sa akin, dinalhan ako, pinakain ako ng bunga ng kahoy. Sabi naman ng Diyos ng babae, bakit mo nagawa yan? Yun, itinulak na naman doon sa ahas. No? Yun ang pangyayari na hindi karapat-dapat, no? Yun,
nagsisihan sila, nagtutulakan sila. Kung naisip nila na humingi ng tawad, sigurado patatawaran sila ng Diyos. Kaso wala eh. Ang nangyari po ay nagsisihan sila, nagtulak-tulakan sila, nagtuturo-turo, no? So ngayon, ayun nga ang nangyari. Mahaba po ito. Ang nangyari po ay pinarusahan sila. Sinabihan ng Diyos ang lalaki sa pamagitan ng iyong pawis, ikaw ay kakain. Magbubungkal siya ng lupa. Simula noon, sa pamagitan ng pagpatulo ng kanyang pawis, magitan ng magpagtatanim, saka siya kakain. Doon nag-umpisa po ang mga tao maghanap buhay na. Sa panahon na hindi pa sila nagkasala, lahat ng gusto nilang kainin, makain nila doon sa tanaman ng Eden. Hindi na kailangan na magpakahirap sila. No? At sa babae naman, sinabi ng Diyos, sa panganganak naman siya ang parusa niya. Ang kanyang kabilang paa nasa bingit ng kamatayan, no? Kaya ang mga babae ngayon pag manganak yan, talagang bihira lang ang makakaligtas sa kamatayan. Kadalasan sa mga babae na pag manganak, patay talaga, no? Yan po, kaya hirap na hirap ang tao. At ang ahas naman, sabi ng Diyos sa ahas, sa pamagitan ng iyong tiyan, igapang mo sa lupa. So, ibig sabihin, ang ahas po dati, nung hindi pa niya tinukso ang tao, ang ahas, hindi siya gumagapang sa lupa. At sabi din niya, alabok ang kakainin mo. So, dati, ang ahas, nasa kahoy lang. Ha? Yan po, no? Wala tayong mabasa dyan, pero yun ang magiging resulta ng ating kaalaman. No? Ayun po. At nangyari, pinalayas po sila ng Diyos doon sa tanaman ng Eden. Basahin po natin, no, sa Genesis 3, chapter 3, verse 22. Totoo nga ba? No? Dito, pinalayas na talaga sila. Chapter 3, verse 22. Ganito po ang sinasabi, no? Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi siya mamatay. Ayun. At sa 23, sabi niya dito, kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao pang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Sa 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ayun, pinalayas na nga siya. Pinalayas, no, pinagbungkal doon sa silangan.
Tapos ang punong lambungang kahoy nilagyan ng kerubin at yung espada na nagniningas, nag-aapoy upang hindi sila makalapit doon at makakain ng buhay na walang kamatayan. Yun ang dahilan, no? Pinalaya sila. Kaya doon pumasok, sabi ng iba, bakit daw na ang tao, sabi naman ng Diyos, na pag kumain sila, mamatay sila. Bakit daw hindi namatay? Hindi naman yung physical ang namatay kaagad sa kanila, kundi yung direct connection, direct communication. Nasa panahon nila, ang Diyos diretsa na nakipag-usap doon kay Adan sa tao. At nung nagkasala na sila, wala na. Hindi na nakikipag-usap directly ang Diyos sa kanila. Kundi nakatingin na lang, nakasubaybay na lang ang Diyos sa kanila. No? No? Kaya, yun ang nangyari ng mga kapatid, no? Sabi sa Jeremias, iniibig kita. Iniibig kita. (31 verse 3). Ito tayo na ito. Kanya po, no, hindi po tayo ng Biblia sapagkat yun nga po yung gamit natin, Bible apps. Pero yun na po nabasa natin, no, sa Jeremias kanina, na ang pag-ibig ng Diyos talaga ay walang hanggan. Sabi niya kay Jeremias, no, maging sa ngayon mga kapatid, na wala talagang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. So, nakita naman natin po, no, sinasabi nga nila New Year daw, no? Ang taon lang naman ang nagbabago, pero ang mga gawa nila ay hindi nagbago, ganun pa rin. Mas lalo pa silang, kung lasinggo, magiging mas malasinggo pa, no? Addict, mas lalong a-addict. Yun po ay hindi karapat-dapat at kaya-aya sa paningin ng ating Diyos, sapagkat dahil ang Diyos ay banal, balaan ang Diyos. Nag-celebrate sila sa magitan ng kanyang sa mga no? Sa halip na magbago, at taon lang nagbabago eh. Hindi tao, ganun pa rin. Kaya wala pa rin pangyayari. Hindi pa rin kalulugdan ng Diyos ang mundo dahil sa mga gawa na hindi maganda, na hindi niya kalooban. 33:3 sabi dito, yung mga kapatid, no, pasensya na po kayo dahil medyo maliit po yung ang mga titik na nakasulat dito. Gamitan natin ng 3. Sabi dito, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga
Hindi pala ito. 31 pala. Sinsya na po, 31, 3. Chapter 31 verse 3. Ayun pala. Ayan, sabi dito. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Mula sa malayo, sa simula pa iniibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Yun mga kapatid, no? Dito sa version ng Bisaya po, iniibig ng Diyos ang tao, sabi ni Jeremias, na walang hanggan. Yun nga po mga kapatid, no? Ngayon, so meron po tayong mga supporting verse dyan. Ang nabasa natin, Jeremias 31:3, text 2, Genesis 22 hanggang 24. Ang mga supporting verse po natin, Roma 5:12, Roma 3:10, Roma 3:23, 24, Roma 6:23, Roma 5:8, and Corinto, no? Yan mga kapatid. Ngayon, ano ang pag-ibig at ano ang mga katangian nito? Ano ang pag-ibig at mga katangian nito? Ano nga ba ang makikita sa tao na tunay na umiibig? Kagaya ng Diyos, tunay ang kanyang pag-ibig, no? Sa kabila ng lahat na nagkasala ang tao ay patuloy pa rin niyang iniibig ito kahit pinalayas niya doon sa halamanan ng Eden. Pero hindi nawala, hindi natapos ang pag-ibig niya doon, ay patuloy pa rin hanggang sa atin ngayon, no? Sabi po sa unang Korinto 13, no, makikita po natin diyan, ang pag-ibig ay matiyaga at kagandahang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Sa 5, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Yan po ang pag-ibig. Ang pag-ibig pala, ito po ang karakter o ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay matiyaga. Yun nga sabi ko kanina, kahit nagkasala ang unang tao, ay matiyaga pa rin niya itong iniibig at minamahal niya at pinagmamalasakitan niya. Hindi siya na naghili. No? Ito ang tunay at ito ang kailangan na mag-aplikar o makita sa buhay natin. Kung meron tayong pag-ibig, meron tayong pagtitiyaga, meron tayong kagandahang loob, pag-uugali, no? Hindi tayo na naghili at nagmamapuri o magmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, yung peke, makasarili, madamot, hindi magagalitin, hindi yung nagagalit kahit wala namang ano, at magpagtanim sa kapwa, no? Hindi magagalitin, no? Yan po ang pag-ibig, sabi ni Apostol Pablo. Kung talagang meron tayong pag-ibig, no? Ngayon, paano ba umibig sa Diyos samantalang alam natin siya ay espiritu? Ayun naman po. Yan, paano nga ba, mga kapatid? Yung mga katanungan na ito, isasagutin din yan ng Biblia. No, sabi sa Lucas 10:27, sabi po niya dyan, tumugon siya. Dito po ay meron pong isang tao o na lalaki
nagtanong kay Panginoong Jesucristo kung paano nga ba umibig. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, kung sa Bisaya pa, kasing-kasing, ng buong kaluluwa, kalag, ng buong lakas, kusog, at ng buong pag-iisip sa hunahuna. Tapos, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun, ito na naman, dito na naman tayo mga kapatid, no? Sabi ng Panginoon Jesucristo, ibigin mo ang Diyos, no? Ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, lakas, at buong pag-iisip. Yun nga mga kapatid. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngayon, ito na naman to, dito tayo sa mga tao. Maraming mga Christian ngayon, excuse me po. Maraming nagpapakilala na Christian ngayon pero hindi na nagagawa ang utos ng Panginoong Jesucristo. No? Iniibig daw nila ang Diyos. Sabi nga dito, pag umibig ka sa Diyos ng buong kaluluwa mo, lakas. Ang buong lakas, ng kaluluwa, lakas. Puso, ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip. Pero, hindi niya magawang ibigin ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Yun po ang sabi ng Panginoon. Sa mga Christian dyan, no? Sa mga Kristiyano sa Bisaya, Christian sa English, at maging sa Tagalog, no? Sabi ng Panginoong ni Jesucristo, kung iniibig mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili. Kung gaano mo inaaruga o inaalagaan ang sarili mo, ganyan din sa kapwa natin. Diba? Iniibig ba natin ang Diyos ng totohanan o ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip? O baka naman pag-iisip ra, hindi buo puso, wala ang puso, wala ang kaluluwa. Pag-iisip, kaluluwa, kasama yan. At lakas, o dito lang sa bibig. Madaling sabihin, mahirap gawin. Totoo po yan. No? Maraming mga Christian o Kristiyano na hindi umuunlad sa paglilingkod at pagsamba sa buhay na Diyos, no? Kaya maraming mga Kristiyano failure sila sa paggawa nito, no? Kaya mga kapatid, hindi po tayo makapagsasabi na luma na yan yung mga nagmamarunong, no? Marami akong na-encounter na ganun nung ako'y nagtuturo pa, no? Ako'y naging hindi ko naman pinangarap na maging pastor ako muli, pero hindi ko talaga mapigilan ang magsalita o magsabi ng katotohanan. Dahil marami po ang mga Christian na bigo po sila na gawin ito, no? Ngayon, bakit kailangan tayo umibig? Kinakailangan ba? Bakit kailangan tayong umibig at kinakailangan ba? Kailangan talaga yan, no?
Sabi dito sa 1 John 4, 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Kailangan talaga na tayo iibig. No? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Yun, kailangan talaga. Sapagkat pag inibig natin ang Diyos, tayo po ay anak ng Diyos. At kumikilala sa Diyos. Kung kinikilala natin ang Diyos, kailangan talaga ibigin natin. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Lucas 10:27, sa pinakahuli, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayun. At sa 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. O paano na yan? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, kailangan talaga, mga kapatid, no? Kaya sa mga filosofiyo dyan, sa mga filosofi na walang magawa sa buhay, puro filosopo ang ginagawa. At pinapakiramdam nila na yan ay kalooban ng Diyos, no? Nagkamali po kayo dyan. Pagkat hindi tayo iibig sa ating kapwa ay hindi po tayo umiibig sa Diyos. Saan or kanino tayo iibig? Sabi po sa nabasa natin, sa Diyos Ama. Pangalawa, sa Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Na Panginoong Jesucristo, no? Sabi diyan sa Mateo 22. Sa Mateo 22. Basahin po natin sa Mateo 22, makikita po natin yan, Mateo 22. Yan, sabi po dito, Mateo 22, verse 37 hanggang po 40. Nandito. Mateo chapter 22 verse 37 hanggang 40. Sabi dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Nabasa po natin ito sa Lucas 10:27 at inulit po dito. Ulitin po natin dito sa Mateo. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Utos po ito. Hindi lang po ito sa salita, kundi utos po ito sa lahat ng mga kumikilala sa ating buhay na Diyos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ayun. Pag iibig po tayo dito sa Lucas 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. No?
ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ay nakapaloob na po dito ang utos ni Moises at ng mga propeta. Hindi na natin kailangan sumunod pa doon sa Ten Commandments. Pag iniibig po natin ang ang Diyos at ang ating kapwa, hindi po natin magagawa yang nandoon sa Ten Commandments. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Nandito na po tayo sa ilalim ng ang Ten Commandments ay nagiging dalawa lang. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. No? At sa Juan 14, no? Chapter 14 verse 15. Sabi diyan, mga kapatid, no? Chapter 14 verse 15. Ito. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. No? 23. Hindi ko 23, dito tayo sa 23. Sabi dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin niya ang aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Sabi niya diyan sa 15, John chapter 14 verse 15, kung iniibig niyo ako, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. No? Sabi sa 23, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking utos, at ang aking Ama at ako ay sasakan niya at mananahan. No? Mananahan ang Diyos Ama at Panginoong Jesucristo sa ating buhay. No? Yan po, maliwanag po yan, mga kapatid. Kung hindi tayo iibig sa ating Diyos at sa ating kapwa, ay wala po at hindi po nananahan sa atin ang Diyos, ang Espiritu ng ating Diyos na si Jesucristo, buhay at banal, makapangyarihan sa lahat. No? Ito po, una nating ibigin ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang ating kapwa. No? Yun. Una, ang Diyos Ama. Pangalawa, ang ating kapwa. Sapagkat pag hindi natin magawa itong mga bagay na ito, at ito inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po diyan sa Mateo chapter 5. Chapter 5, 43.
Sabi diyan, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong, sabi diyan, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Ama nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Ayun. Dito na naman tayo, mga kapatid. Ayun, yun nga sinasabi ko kanina. Doon sa mga Christian kunuhat daw, no? Niibig ninyo ang Diyos, ngunit hindi nyo maibig ang inyong kaaway. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Ngayon, ang kaaway, kapwa ba o hindi? Tingnan natin. Nagawa na ba natin ito? Kung hindi ka ibig sa iyong kapwa, sa iyong kaaway, ay hindi ka umiibig at hindi ka nakakakilala sa Diyos. Kaya huwag po tayo magsasabi, luma na yan. Pag-ibig matagal na yan. Matagal nga. Pero ang tanong, nagawa mo na ba ito? Ang salita ng Diyos ay hindi po magiging luma yan, ay palagi po yung bago. Nakasulat po yan sa Bible. Ang salita ng Diyos po araw-araw ay nagbabago. Kahit luma na po yan, ang pag-ibig po ang pinaka-importante. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao, kahit sa kabila ng lahat nagkasala ang mga tao, noon ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan ay mag-alay sila ng mga hayop, sinusunog. Pero natanggal lahat yan, sapagkat wala na pong bisa yan ng mga yan. Anong ginawa ng Diyos? Siya po ay nagpaka-tao, naging laman siya. Ang salita ng Diyos ay hindi po na nagpatuloy na salita lang na kasama niya, kundi ay binigyan niya ito ng laman. Nagkatawang tao na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Yan po ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Simula doon sa unang tao sa Genesis, si Adan at Eva, at hanggang dito sa mga propeta nila ni Moises, lahat hanggang kay Jeremias, sabi niya, iniibig ko ikaw at pinagmamalasakitan ko ikaw na walang katapusan. Ayun nga, pinakita na nga ng Diyos. Ibinigay niya ang bugtong niyang anak upang maging alay na upang magkaroon ng kapatawaran. Ang sino mang sasampalataya, maniniwala kay Lord Jesus Christ sa Panginoong Jesucristo, ay hindi po siya mapapahamak sa apoy ng impyerno.
kundi magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po dito, doon po. Kung mamatay man tayo mga kapatid, sigurado ang ating kaluluwa ay pupunta doon sa langit, kung nasaan ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo nandoon. Doon wala nang kahirapan, wala nang iiyak, puro kasiyahan nandoon, araw at gabi mag-aawitan tayo upang sa pagpupuri at pagdakila at pagluluwalhati sa Diyos Ama na si Jesus. Ngayon, ano ang resulta kung tayo ay iibig or umiibig? Yun nga po, sa 1 John 4, chapter 4, verse 7-8, tayo po ay mga anak ng Diyos. At makita din po natin sa John 1:12, sa unang Juan, versikulo 4, 7 hanggang 8, tayo po ay mga anak ng Diyos. So makikita po natin diyan mga kapatid, basahin po natin upang malaman natin. Asa man yung screen? Mga kapatid, chapter 4, verse 1, 7-8. Sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ito po ang dahilan. Ito po ang resulta kung tayo iibig sa ating Diyos, sa ating kapwa at kaaway. Tayo po ay anak na ng Diyos. Sa 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi ka iibig, hindi ka nakakilala sa Diyos. Kung hindi ka iibig sa iyong kapwa, sa iyong kaaway, ay hindi ka po umiibig sa Diyos. No? Yun nga mga kapatid, no? Ito sa Juan, John 1, chapter 1. Chapter 1, John chapter 1. Ito po, 12. Ito po yung sinabi ko, no? Ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak sa Diyos. Yun po. Kung naniwala ka at tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo at naniniwala ka, sumpalataya ka sa Kanya, ginagawa mo ang Kanyang utos, ang umibig sa Diyos Ama ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng lakas at pag-iisip, at ibigin mo yung kapwa, ang iyong kaaway, ay ikaw ay naging anak. Binibigyan tayo ng karapatan na maging anak at naging anak ka na niya sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Yun nga mga kapatid, no? At basahin na po din po natin ang Roma. ₱5.12. Sabi po dito, sa 8 muna tayo mga kapatid, no? Sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayun. At ang bunga ng kasalanan po, mga kapatid, sa 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan
at sa pamagitan ng isang tao, ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Yun nga po, no? Pero kung maniniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, sabi dito sa Roma 3, chapter 3 verse, o yun po, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, no? Sabi po dyan, tapos sabi din dyan sa 6:23, Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Yun nga po. Yun nga mga kapatid, no, ibigin nyo ang Diyos sapagkat ang Diyos unang umiibig sa atin. Yun po ang sabi ng banal na salita, no. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Otso, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun nga po. Hindi po tayo una ang umibig kundi ang Diyos po mismo. Sapagkat ang Diyos po ang unang lumalang ng tao hanggang sa nagkasala at hanggang ngayon ay ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili simula sinangunang tao hanggang kay Jeremias, hanggang sa mga apostol, hanggang sa ngayon, no? Sa mga propeta at sa mga apostol hanggang sa ngayon na nagpapatuloy po ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. John 3:16, no, makita natin dyan. Tunay po yan na nakasulat na talaga naman na wala talagang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay, sa sanlibutan na ginawa niya ang tao. Kagaya po yan ng ang isang tao pag gumawa siya ng mga bagay, ginawa niya, mahalaga po sa kanya yan. Kung masira man yan, ay gagawin niya ulit yan upang mabuo. No? Hindi niya pababayaan yan. Una sa lahat, pag ginawa niya yan, iingatan niya yan, pahalagan niya yan, iibigin niya yan. Hindi niya papayagan na masira yan o mawala ng kabuluhan. No? Isipin po natin mga kapatid, sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang pinakalas nilalang ng Diyos ang tao. Kahit hindi niya nasabi na very good. Bakit po? Sapagkat alam niya po ang tao ay ginawa po kasi tayo ng Diyos ayon sa kanyang image and likeness. Kaya nga po nung nagkasala ang tao, sabi ng Diyos, ngayon ang tao ay nagiging tulad na natin. Nung nagkasala sila, nakakaalam ng mabuti at ng masama. Kaya pinalayas ang tao sa hardin ng Eden upang hindi makakain ng bunga ng buhay na walang kamatayan. Kaya pinalaya sila, nilagay sila doon sa silanganan ng halamanan ng Eden upang magbungkal ng lupa upang mabuhay. Kaya ngayon ang tao ay kailangan humayod, maghanap buhay upang mabuhay. Pero nakalatid din at nakalagda din dito sa Biblia ang tao hanggang swerte na po ang tao makaabot ng 50.
hanggang 50 na lang po. Kung luluubin ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, hahanapin po natin yan. Totoo nga ba na ang buhay ng tao na ibinigay ng Diyos hanggang 50 na lang? Kaya swerte na po yung nakakaabot ng 60, 70 hanggang 100, no? Wala nang sino mang taon makakaabot ng 200 years old. Pinakamataas na po yan, yung mga lumang tao, 100. Pero sa mga bago ngayon ay talagang nagpapatuloy at unti-unti talaga natutupad. At matutupad talaga yan na nilagay sa Biblia. Si Adan namatay ng 900 years mahigit matay siya. Hanggang paubos, no? Hanggang pababa ang edad ng tao, hanggang sa ngayon nilagay sa Biblia hanggang 50 years old na lang. Kaya mapalad po ang tao na nabubuhay ng mahigit 100, lalong-lalo na pagka nakaalam siya, umibig siya sa Diyos at umibig siya sa kanyang kapwa at sa kanyang kaaway. At ang pag-ibig po ay hindi, no? Matod pa ni Apostol Pablo sa 13, chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi na naghili, nagmamapuri, mayabang, mataas o nagmamataas, nagmamayabang, hindi magaspang ang pag-uulagali, hindi magkasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Kung yan ang umiiral sa buhay natin ng mga tao, ay talagang mapalad ka kung makakaabot ka pa ng 100 years. No? Pag nandito pag nagawa natin ito, ibigin ang ating Panginoong Diyos Ama, si Jesus, at ang kapwa natin at ang kaaway, ay sigurado magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung di man natin makamit dito, makamit natin doon sa kaharian ng Diyos, no? Totoo yan, mga kapatid. Walang sino mo makakapunta doon sa kaharian ng Diyos kung hindi ka maniniwala at mananampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ay hindi ka makakapunta doon sa langit. Matod sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No comes unto the Father except by me. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. John 10:9, I am the door. Siya ang pintuan. Siya ang pintuan. John 10:9, John 14:6, siya ang daan, siya ang katotohanan, no? I am the way, the truth, siya ang daan at katotohanan. I am the way, the truth, and the life, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama. No come it into the Father except by me, sabi ni Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, sa mga hindi pa tumatanggap at hindi pa nanampalataya at hindi pa tumatanggap at nanampalataya at sumampalataya, naniwala sa Panginoong Jesucristo, tanggapin nyo na po. At sa mga Christian naman dyan, gawin nyo na po ito. Utos po ito. No, hindi na po kailangan na sundin mo po ang 10 Commandments. No, 2 utos na lang po ang inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa, lakas at pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
at ibigin mo rin ang iyong kaaway. Tayo po ay talagang totohanan, makatotohanan na tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, maraming salamat nga po na nawa sa makakita nitong video na ito. Ang video po ito ay i-upload ko po sa Lord Jesus Christ Holy Almighty Living God page. Nawa po ay makakita nito sa mga hindi pa nakakilala. Ang mga verse po na sinabi ko, basahin nyo po sa Biblia upang malaman ninyo na ang lahat ng sinasabi po ko po ay nasa Biblia lahat. Sapagkat nung unang turo ko po, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Lahat ng nakasulat